Oo. Ayan, ito naman sa Tarlac, merong isang liblib na Aita community na matatagpuan. At kaugnay nga nito, merong mga kabataan doon sa talaga man nag-volunteer na imbis na magbakasyon at alam mo yon, imbis na mamasyal this summer, naisip nila na mag-volunteer at magpakain at magbigay ng school supplies para sa mga kabataan na Aita nga sa nasabing community na ito. Sana makapagbigay ng inspirasyon to sa mga kabataan na nanonood ngayon. Oo nga. Alam mo, saka napansin ko, marami na ngayon na talagang nagvo-volunteer to help. At ito nga, this morning, makakasama natin si Arlene Evangelista at si Shena Fernandez na mga nag-volunteers at gumawa ng outreach program para sa liblib na Aita community. Hello, good morning. Morning. Good morning. Okay, simulan na natin. Bigyan niyo naman kami ng idea kung bakit nabuo yung idea para suportahan itong mga kababayan nating Aita. Ayun. Actually, scholar kami dati ng isang NGO, which is yung isang foundation, and then nung gumraduate na kami, so naging magkakaibigan kami nung mga ibang scholars, and then decide kami na bumuo ng isang organization, ng isang association, and yearly, as in talagang yung gumagawa kami ng activity, actually within Manila and outside Manila. So ayun, come up kami na mag-reach out naman sa mga province and sa Aita community. So, ano ba kayo? Ako, 23. 23. Ako, 22 po. 22. Okay, so ano na ba yung mga magiging projects nyo? Ano ba yung mga gagawin nyo sa outreach program na ito? Okay, para dito sa outreach program na ito, napagdesisyon na namin na mamigay ng mga school supplies para sa mga kabataan ng Aita community sa Tarlac. And then, bukod sa school supplies, gagawa rin kami ng mini program para sa kanila. Kasama nun yung pakain na din at saka yung konting palaro para sa mga bata. Okay. May schedule na ba kayo kung kailan nyo gagawin to within the summer? Tapos sino-sino yung mga katuwang nyo dito? Ayun, actually bukas na to. Bukas na? Oo, as in bukas na siya. And then kung sino yung mga kasama, yung mga kaibigan din namin sa association. Actually 15 yung nag-volunteers dito sa foundation. So bukas na to. Alright, so di ba mamimigay nga kayo ng inyong mga school supplies? Saan galing to? Meron ba kayong mga sponsors? Yes, yan, no? Yung itong project na to, hindi to purely galing sa amin. Galing ito sa mga kaibigan namin sa opisina, mga kaibigan namin sa association, at gayon din, galing din ito sa mga members ng association. Okay. Alright. So, nabanggit nyo kanina, no, at na-establish nga natin kanina, Carla, na liblib yung lugar kung nasaan yung community. So, of course, nakapunta na kayo doon. So, ano yung muni pakiramdam? Siyempre, ipaalam natin sa mga boss natin, sa audience natin ngayon, kung ano yung experiences nyo so far para ma-reach nyo. Kasi kanina nga pinakita yung pictures nyo na talaga naglalakad kayo. Tapos under ng kumot, no? Para habang naglalakad kayo dahil siguro sa init. Ano yung pakiramdam? Actually, 9 a.m. kami nakarating dun sa lugar. So, kumbaga, from the school, as in 2 hours namin talaga nilakad. Nilakad lang namin kasi kumbaga gusto naming ma-experience yung na-experience ng mga bata. Actually, dun sa community, ang sabi ng mga magulang is wala pang nakakatungtong ng high school, which is sa amin is nakakaano talaga. Kaya, ayun, decide kami na magbigay ng school supplies, and then, from the school talaga, 2 hours nila, yun nilalakad. Every day. Oo, papunta pa lang yon. So as in talagang maiiyak ka na lang dun sa kagustuhan ng mga bata na makatapos sa lugar. How many years na ba ginagawa ito? Sa ngayon, 3 taon na. 3 years na. Okay, so pang third year na to na magkakaroon kayo ng summer outreach program. Tama. So, anong mga plans mo para syempre lalong umexpand yung reach ng goal ninyo dito sa outreach program na to? Starting mula po dito sa program na to ay gusto po namin na sa susunod naming program is makahikayat kami ng mas maraming sponsor para mas malaki yung maging impact na bibigay sa mga communities na mapipili namin.
Okay, so ilan ba kayo sa inyong grupo? Kumbaga, ilan ba kayo pumupunta doon sa community iyon? Actually, yung mga active is mga 20 lang. Okay. Oo. And then, yung mga... Students lahat? Hindi, mga alumni na nung scholarship Okay. foundation. And then, yun po. So at least maganda siyang sign, syempre as a sign of gratitude dun sa NGO ninyo na syempre to give back na after na kayo nakatapos sa ng pag-aaral nyo, ngayon binabalik nyo yung pasasalamat sa kanila. Pero ngayon yung tanong naman natin, ano naman yung feedback mula dun sa community? Na-appreciate ba nila? May gusto rin ba nila mag-give back in the near future? May narinig ba kayong ganun sa mga bata? Nung nagkaroon kami ng ocular inspection, ang mga nakausap namin, karamihan ay mga magulang. Yung mga magulang, natutuwa sila na kahit malayo yung lugar nila, parang nagpupursige ang may mga nagpupursige para ma-reach sila, maabot yung lugar nila para dun sa mga bata. Ayun, napakaganda naman pala. At least na-appreciate nila yung tulong na ginagawa ninyo. Pero ano-ano pa ba yung mga future projects ninyo? Magpapatuloy pa rin ba kayo? Or ano ba yung mga expect pa ng community na yon sa inyo? Actually, hindi lang naman din sa pagbibigay ng school supplies. Yes. We volunteer din sa isang NGO na nagpa-facilitate kami sa scholar. Yung, kumbaga, life skill motivational seminar yun. Yun yung inaano namin. Kumbaga, yun yung consistent namin na ginagawa as an association. Alright. And Carla, so since natanong na natin yung activities nila as a group, ngayon naman, siguro let's go down to the personal level mismo. Siyempre, ano ba yung mga personal motivations nyo kung ba't nyo ginagawa to? At hanggang kailan nyo sa tingin nyo na ipupush nyo yung sarili nyo para siyempre mag-extend ng tulong sa mga kababayan natin? Isa kayo. Okay. Personal motivation, siguro dahil bilang dati kaming scholar, nandun yung pakiramdam ng natutulungan ka ng ibang tao. So, napakalaking tulong na na-receive namin galing sa foundation na nagpaaral sa amin. So ngayon, hindi maalis sa amin na yung kagustuhan na ibigay din, na may bahagi din sa ibang tao, yung mga naibahagi sa amin ng foundation. Alright, sa'yo naman. Ako naman, naniniwala ako na yung that life is more than work itself. So, kailangan din talaga ng balance, hindi lang sa pagtatrabaho, kailangan din sa mga ganito kasi nakaka-relieve siya ng stress. Yes, Actually, oo. as working talaga is na-relieve stress ko. Question lang, since bukas na nga yung outreach program, pwede pa bang may mag-volunteer o sumama sa inyo for tomorrow's Sino activity? kukontakin? Sa ngayon, close na kasi. Close medyo na, limited lang okay. yung namin, capacity. Alright, so ito bang ginagawa yung outreach program every year lang, annual lang, or do you have this parang may activity kayo for this month or every month? Usually, yung activity namin na outreach is during anniversary ng association at Christmas. Alright. Okay. Okay, so still on the personal level pa rin tayo, no? Siyempre kayo bilang mga anak ng mga magulang niyo, ano naman yung reaction ng parents niyo? Kasi siyempre different perspectives yan eh. Kasi 'di ba, pwedeng sabihin ng mga parents nila, Carla, na instead na gumawa sila ng outreach, punta na lang sila sa mga summer workshops or Yes. siguro kumuha pa ng mga other courses para syempre mas mapalawig ba yung mga kaalaman nila. Pero yun, ano yung first impression nila, yung reaction nila na pupunta pa kayo sa Tarlac, sa mga liblib na lugar sa Tarlac para tumulong? Ako, unang natuwa yung mama ko sa mga ginagawa namin kasi kumbaga, number one, nakakatulong ka personally dun sa mga bata na na-extend mo yung kung anong meron ka dun sa kanila. Yung natutuwa. Ikaw? Ako naman, personally, yung mga magulang ko, sila, medyo nag-aalala kasi may mga pinupuntahan kami na, ayun, katulad nga ng Tarlac, malayo siya. And then, pero nandun yung supporta nila. Kasi hindi nila ako pinipigilan na gawin ito. Oh, that's nice. At least supportive sila. So, ibig sabihin,
hindi lang Tarlac yung pinupuntahan yung Aita community or community, tama ba? Oo, hindi Okay. So, iba-iba rin. Oo, iba Tama. din. Okay, so siguro... Pero umiikot talaga sila sa iba't ibang places. Yes. And so siguro para mas malamang sa lahat ng mga kabataan na nanonood ngayon, especially summer ngayon, so we're expecting na talaga may mga boss tayo ng mga kabataan. Hikayatin nyo naman sila na syempre supportahan yung mga ginagawa nyo. Kasi for sure, meron pa kayong mga next activities na pwede nyo silang ma-encourage pa na sumali. Tapos kung meron kayong mga social media account, sabihin nyo na. Yes. Sa mga kabataan na nagnanais na tumulong, we are open for volunteers and mga donation para sa mga project po namin. Ayan, ine-encourage po namin mga lahat ng mga kabataan na nanonood ngayon na yung mga free time po natin, i-spend natin sa mga ganitong activity. Number 1 is napaka-fulfilling. And number 2 is nakatulong ka na masaya ka pa, di ba? Masaya sa pakiramdam na nakakatulong sa ibang tao. Ayan. Okay. So Carla, before we end, maganda sana may follow-up question tayo. Ano ba yung ultimate goal natin? Sige, we are giving out through the outreach programs. Pero ano yung end goal natin sa pagtulong sa kanila? Ano yung gusto natin ma-achieve at the end of the day sa Aita community? Pinaka namin goal is yung ma-encourage namin sila na makatungtong ng high school. Kasi 'di ba nasabi ko kanina na Hanggang nawala, grade school lang oo, na isa man sa kanila wala pang nakakatungtong ng high school. And ma-encourage namin sila na napakaraming mga tao, mga kabataan na gustong reach out sa kanila. And then pag nalaman nila yun, ma-inspire silang makatapos ng pag-aaral. Siguro, Sienna, last question na, last na talaga to. Ano pa ba yung mga donations sa kailangan ninyo? For this project Yes, po. for this project and for your future projects. Sa kasalukuyan po sa proyektong ito, pack na po kami. Okay. Kompleto na po Pero siya. usually, ano ba yung mga kailangan nyo para, alam nyo, in the future, makapagbigay yung ating yung mga gustong sumali, katulad namin ni Jules. Itutuloy po namin yung pamimigay ng mga school supplies. So kung meron po kayo, kahit po magagamit ng mga school supplies. Tapos, syempre po nandyan yung mga lumang damit, tsinelas, sombrero, kasi napakainit po ng panahon. Alright. Okay, thank you. Carla, very inspiring na, yun nga, summer na ngayon, instead of going to other places or gumawa ka ng mga summer workshops or what, pupunta ka sa iba't ibang mga liblib na lugar para tulungan yung mga communities na hindi talaga naaabot ng kahit anong tulong. Especially this, di ba? Yung pinaka-ultimate goal nila, na yung end goal nila, na makatungtong sa high school yung mga kabataan. So talagang sana maraming na-motivate at na-inspire na mga kabataan at syempre yung mga magulang. Kaya maraming salamat, Arlene Evangelista at Sienna Fernandez. Thank you so much. Maraming salamat. Okay, ngayon naman